Ikaw ba ay ang taong gustong yumaman pero hindi alam kung ano ang dapat gawin o saan magsisimula upang magkaroon ng katuparan ng yaman na inaasam? Sa video na ito ay babagi ko sa inyo ang 7 siguradong pag-uugali ng taong payaman na dapat din taglayin para makamit ang inahangad na tagumpay at pagyaman sa buhay. Inaanyayahan kita na maglaan ng kahit ilang minuto para panoorin ang wealth motivational video na ito para makatulong kahit papano sa iyo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin agad ang paksang ito upang mapabilang na sa mga taong payaman. Number 1. Walang sinasayang na oras o panahon. Ang taong payaman hanggat maaari ay walang sinasayang na oras o panahon. Mas ginugugol ang atensyon sa mga makabuluhang bagay-bagay na alam na positibong makakatulong sa mga goal upang makamit ang pagyaman na hinahangad sa buhay. Hindi binibigyan pansin ang mga negatibong nangyayari sa paligid, lalo na ang mga distraction na nagkalat. Isa na ang tulad sa social media na mga chismis, bad news, pati pag-ubos ng oras sa mga online games at pagbabad sa panonood ng mga series o films sa mga subscription-based streaming services na wala naman talagang may ambag sa hinahangad na pagyaman. Wala namang masama sa mga gawain na ito, pero 100% walang mangyayari sa iyo at di uusad ang buhay kung majority ng oras at panahon ay umiikot lang sa mga bad habits. Siguradong babagal ang pag-asenso o ang mas worst, hindi makakamit kahit kailan ang pagyaman kung walang babaguhin. Sinabi nga ni Sir Albert Einstein na insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Kaya huwag umasa ng yaman kung ang sarili ay di kayang tulungan na makaiwas sa mga bad habits. Number 2. Hindi tumitigil mag-aral at matuto. Ang isang ugali din ng taong payaman ay hindi tumitigil mag-aral base sa kanyang interes o kakayahan na alam niya na pwede pang matutunan na posibleng makakadagdag ng value o kahalagahan para sa hinahangad na tagumpay. Hindi ina-underestimate kahit kailan ng taong payaman ang kahalagaan ng edukasyon at karunungan na alam niya na isa sa napakapositibong maging daan para mas lalong matupad ang goal na pagyaman. Sabi nga sa isang quote ni Sir Warren Buffett na the more you learn, the more you earn. Kaya hanggat maaari, huwag tumigil mag-aral at matuto, piliting makasabay sa pagbabago ng panahon para sa hinahangad na pag-unlad. Number 3. Masipag at madiskarte. Isa sa ugali din ng taong payaman ay ang pagiging masipag at madiskarte. Dahil ang tunay na pagyaman ay hindi lang din basta nakukuha kung sa sipag lang. Kailangan din samahan ng diskarte. Isang halimbawa na dito ang mag-adjust o maging advance sa trabaho o sa sarili mong negosyo na magawa agad ang isang bagay kesa mag-procrastinate o ipagpabukas pa ang isang gawain upang mas may magawa din pa na ibang importanteng bagay kinabukasan na siguradong mas makakapagpabilis lalo ng progress upang makamit ang yaman o success na hinahangad sa buhay kung matatapos agad lagi ng mas mabilis ang isang gawain o trabaho. Hindi din basta-basta sumusuko ang isang taong masipag at madiskarte sa problema. Sa halip ay oportunidad ang tingin ng taong payaman sa isang problema at gagawa talaga ng mabuting solusyon kahit anong mangyari para sa pangarap na gustong maabot sa buhay, gaya ng pagyaman. Number 4. Positibo at bukas ang isipan sa pagnenegosyo. Mataas ang pananaw at alam ng taong payaman na di sagot ang pagtatrabaho o pagiging isang empleyado lang habang buhay kung nais makamit ang yaman at tagumpay na inaasam. Lilinawin ko lang din na walang masama sa pagiging isang empleyado, pero kung ang pagbabasihan sa buhay, ang yaman na inaasam ay wala sa pagiging empleyado o sa pagtatrabaho lang, kung hindi nasa lakas ng loob na mag-take ng risk na magnegosyo. Sinabi nga ni Sir Jack Ma na isang wealthy and influential businessman na salaries can make you living but profits can bring you a fortune. Sinabi din ni Sir Warren Edward Buffett na isang American businessman, investor, and philanthropist na if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kaya walang ibang paraan kundi maging positibo na mag-take ng risk, mag-invest at magnegosyo kung nais mas makamit ang oportunidad na umunlad na maaaring maging daan din upang magkaroon ng financial freedom. Basta maging positibo at responsable lang sa naaayon na kapasidad sa negosyo na papasukan. Di din kailangan na magsimula agad sa malaki,
Sabi nga, start small, dream big. Kaya mas mabuting magkaroon ng pananaw na entrepreneur mindset at hindi lang employee mindset kung willing na mas matupad ang pangarap na pagyaman. Number 5. May disiplina sa paghawak ng pera. Isa sa napakahalagang taglay din na pag-uugali ng taong payaman ay ang disiplina, lalo sa paghawak ng pinaghirapang pera. Alam o aware kung ano ang malaking pagkakaiba ng wants at needs. Alam ng taong payaman na ang wants ay mga bagay o gawain lang na hindi masyadong importante na pwedeng ipagpaliban gaya ng mga gadgets, sasakyan, mamahaling gamit, travel, pagkain sa labas at walang katapusang okasyon sa buhay ng tao. Bukod kasi sa bumababa ang value sa ibang nabanggit, nakakabagal din ang ibang hindi praktikal na gawain sa progress ng pagyaman na hinahangad. Habang ang needs naman ay alam ng taong payaman na para ito sa priority na pangangailangan sa buhay, gaya ng pagkain, edukasyon, medicines, renta at mga bills sa bahay. Kung nais mapabilang sa mga taong payaman, itanim sa isip na ang goal ay manatiling mayaman, hindi magyabang para magmukhang mayaman lang sa paningin ng iba. Number 6. Inspirasyon ng pamilya o mahal sa buhay. Ang taong payaman ay di magkakaroon ng pagpupursige kung walang inspirasyon o walang pinaglalaanan kung para saan nagsusumikap gaya ng kumpara ba sa pamilya. Dahil ito ay ang isang nagbibigay ng lakas sa taong payaman upang lalong magpursige na abutin ang pangarap para magtagumpay. Sabi nga sa isang Bible verse na walang sino man ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Ang pamilya o mga mahal sa buhay din ang una at huling magmamalasakit sa isang taong may pagpapahalaga din sa pamilya. Kaya napakaswerte sa isang tao na maging inspirasyon at kasama ang pamilya o mahal sa buhay sa pag-abot ng pangarap, lalo sa kasaganahan at pagyaman. Number 7. Nananalig sa Diyos. Ang pananalig sa Diyos ay ang pinakauna at pinakamahalagang ugali na tinataglay ng isang taong payaman. Dahil ang pananalig sa Diyos ay ang nagbibigay ng direksyon at tamang kaisipan upang di maligaw ng landas sa mga gustong maabot sa buhay. Napakagaang din sa pakiramdam kung kasama lagi ang Panginoon sa kahit anumang nais na makamit sa buhay, kahit ito pa ay para sa pag-unlad o pagyaman, basta kung para sa kabutihan. In summary, ito ang 7 pag-uugali ng taong payaman. Number 1, walang sinasayang na oras o panahon. Number 2, hindi tumitigil mag-aral at matuto. Number 3, masipag at madiskarte. Number 4, positibo at bukas ang isipan sa pagnenegosyo. Number 5, may disiplina sa paghawak ng pera. Number 6, inspirasyon ng pamilya o mahal sa buhay. At number 7, nananalig sa Diyos. Sana ay nakatulong ang video na ito at kung may natutunan ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share nyo na din ang video na ito upang makatulong din sa iba. Maraming salamat at tatandaan, laging may pag-asa sa buhay. God bless.